Sa kauna-unahang pagkakataon, inaprubahan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden na magpapadala sila ng long-range missile sa Ukraine. Ito ay upang atakihin ang Russia. At sa kauna-unahang pagkakataon din, ang Ukraine ay tinarget ang Russia gamit ang ATAK-MS missile. Kumalat ang balita na ninanais ni Joe Biden na magkaroon ng ikatlong pandaigdigang digmaan bago makaupo sa pwesto si Donald Trump. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Palaisipan ito sapagkat umabot na sa 1,000 araw o mahigit 3 taon ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Marami ng mga pagkakataon na hiniling ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa United States of America ang mga long-range missile. Marami ring pagkakataon na tumanggi si Joe Biden. Pero nito lang nagdaang araw, ayon sa report ng Voice of America, sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na si Joe Biden na atakehin ang Russia gamit ang missile na gawang Amerika na tinatawag na ATA-CMS at mismong gobyerno ng Russia sa pamamagitan ng defense minister nito na ang Ukraine ay tumira nga ng 6 na mga ballistic missiles at tinarget ang Bryansk mga 3:25 ng madaling araw oras ng Russia. At ayon sa Russia, merong ilan na na-intercept pero meron ding mga nagkaroon ng direct hit sa kanilang lugar. Ayon sa mga eksperto, patunay ito na ang air defense system ng Russia ay hindi pa kayang salagin ang mga missiles ng USA. Pero nang magsalita ang Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky, tahasan nitong idininay na nagsagawa nga sila ng ballistic missile sa Russia. Ayon kay Volodymyr Zelensky, meron daw silang sariling drones at patuloy ang kanilang production ng mga missile. Ipinagmalaki ni Volodymyr Zelensky ang kanilang long-range missile na tinatawag na Neptune. Tinatawag itong Ukrainian cruise missile. Dagdag pa niya, hindi lang raw isa. At ngayon, meron na silang ATA-CMS or ATAK-MS. At gagamitin daw nila lahat ng ito sa Russia. Paglilinaw pa ng Russian Air Defense System, mali daw ang kumakalat na balita na merong ballistic missile na tumama mismo sa Russia. Ayon sa Russian Air Defense, ang 5 daw na mga missiles ay kanilang napabagsak. Ang isa ay nasira bago pa man ito dumating sa kanilang teritoryo. Dagdag pa ng Russian Air Defense, wala raw casualties na naiulat at wala rin daw damage. Pero may sunog na nangyari at mabilis naman na kumalat ang kanilang bumbero. At ang nakakagimbal mga kaibigan at ikinagalit ng husto ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na sa mismong petsa na kung saan inatake sila gamit ang ATAK-MS. Ito rin ang araw na kung saan si Vladimir Putin ay nag-update ng Russia's nuclear doctrine. Ayon kay Putin, kinoconsider na nila na isang nuclear attack ang nangyari sa kanila kahit na hindi nuclear country ang umatake sa kanila. Sa anong paraan? Ito ay sa pamamagitan ng participation ng mga nuclear countries. Halimbawa mga kaibigan, ang Ukraine ay hindi nuclear country. Pero tinutulungan ito ng United States of America na nuclear country. Kaya in-update ni Vladimir Putin na ang ganitong sitwasyon ay maituturing na nuclear attack. Ano nga ba ang ATAK-MS missile? Bakit ikinagalit ito ng husto ni Vladimir Putin? At bakit marami ang nababahala rito? Ano nga ba ang kapasidad ng missile na ito? Ang missile na ito ay manufactured by the US Defense Company ng Ling Temco Booth at ito ay tinatawag na Supersonic Tactical Ballistic Missile. Ang haba nito ay umaabot ng 13 feet o 4 meter at ang kanyang inches ay umaabot naman ng 610 mm in diameter. Kaya itong iatake mula Ukraine papuntang Russia kahit na umaabot ng 190 miles ang layo. Marami ngayon ang mga nagtatanong at palaisipan sa mga eksperto na sa pagkahaba-haba na ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ngayon pa nagpadala ng long-range missile si Joe Biden sa Ukraine upang atakihin ang Russia na kung saan
patapos na ang kanyang termino. Hindi naman maiwasang banggitin ng maraming mga analyst na itong si Joe Biden ay naghahanap ng ikatlong pangdaigdigang digmaan bago ito bumaba sa pwesto at bago umupo sa pwesto si Donald Trump. Kung baga, ayon sa mga malilikot ang pag-iisip, nais mag-iwan ng kalat ni Joe Biden at ang magliligpit ay si Donald Trump. Lalo na sa kampanya ni Donald Trump, nais niyang tigilin ang mga gera. Kung baga, sa mga huling natitirang araw na panunungkulan ni Joe Biden ay nagwawala na ito. Pero ayon naman kay Joe Biden na ibinalita ng CNN, ginawa niya raw ito ang kauna-unahang pag-approve ng pagpapadala ng mga long-range missile sa Ukraine. Ito raw ay dahil sa pagpapatuloy ng pagpasok ng puwersa ng Russia sa Ukraine. Matatandaan na maging ang China ay nagpadala na raw ng kanilang mga sundalo sa Russia upang labanan ang Ukraine. Maging ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay nagpadala na rin ng mga 10,000 na mga soldiers upang tulungan ang Russia laban sa Ukraine. Ngayon, kahit na hindi umamin ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na gumamit nga sila ng Army Tactical Missile System sa Russia, kinumpirma naman ni Joe Biden na nagpadala nga sila at pinahihintulutan na ang Ukraine na atakihin ang Russia. At kinumpirma din ng Russia na tinarget sila ng Ukraine gamit ang Army Tactical Missile System. Ngayon, dahil sa ito ay kumpirmado ng magkabilang panig, may ginawa ang Russia. At ang ginawa ng Russia ay inatake ng Russia ang Ukraine bilang paghiganti sa ginamit ng Ukraine na long-range missile sa kanilang lugar. Ayon sa ulat ng Al Jazeera na ang Russia ay gumamit na ng kanilang ICBM upang wasakin ang Ukraine. Nako, napakalaking gulo nito mga kaibigan. Ipagdasal natin na sana ay hindi na ito lumala pa. Ayon kasi sa ulat ng Al Jazeera, maliban sa gumamit ang Ukraine ng ATACMS, gumamit din pala ng British missiles ang Ukraine. Ito yung Storm Shadow missile. Kaya naman, galit na galit si Vladimir Putin at gumamit na ng ICBM. Maging ang Reuters, kinumpirma ang balitang ito. At ang masakla pa mga kaibigan, mismong si Russian President na si Vladimir Putin ang naglabas ng pahayag. At ayon sa kanya, mismo siya ang may sabi na tinarget nila ang Ukrainian military facilities. Gumamit na sila ng hypersonic ballistic missile na tinatawag na Orishnik. Nagsalita na rin si Volodymyr Zelensky dahil sa pangyayaring ito at nanawagan sa buong mundo na magkaroon ng strong worldwide condemnation sa ginawa ng Russia. Dagdag pa ni Zelensky, kanya itong ipinost sa kanyang social media account na X, "The world must respond right now." Mga kaibigan, hindi ito sa pananakot. Sa matagal na nadigmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, sa halip na ito ay tumila na, nitong linggo lang ay mas lalo pang uminit ang tensyon sa kanilang mga lugar. Kahit na sabihin nating nasusulat na sa banal na aklat na talagang makakarinig tayo at talagang may mangyayaring mga gera sa iba't ibang dako ng mundo, hindi pa rin masama na ating ipanalangin na sana ay mahinto na ang gera ng dalawang bansang ito at ang gera ng Israel at ng iba pang mga grupo na sinusuportahan ng Iran. Sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo, nasa Russia ka man, Ukraine, Amerika, Israel, Lebanon, Saudi Arabia, gagamitin ko ang platform na ito at ang video na ito na ihatid sa inyo ang aming mga mensaheng Pilipino na nasa Pilipinas. Mag-ingat po kayo, hangad po namin ang inyong kaligtasan. At para maging updated ka sa ating mga future uploads, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe na rin ng channel na ito, ang Usapang Banal. At lubos-lubosin ko na rin ang pasasalamat. Maraming salamat sa ating lahat ng mga subscribers, silent viewers at bashers. Dahil sa inyong panunood ay nakakalikom tayo ng kaunting pinansyal at siya namang ginagamit natin sa ating feeding program dito sa isla, sa aming lugar. Namimili tayo ng bigas, damit, tsinelas at iba pa para sa mga kabataan at mga adults
na kinakailangang tulungan. At kung sakaling nais niyong maging bahagi ng feeding program na ito, ay maaari niyo po akong kontakin sa aking email address na aking ilalagay sa aking description. Hanggang dito na lang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.